Morning mga ka-tipster. Sunday na naman ngayon. At magde-December na, no? December 2025. Matatapos na naman ang taon. Magpasalamat tayo natapos ang taon. Walang nangyaring hindi maganda sa atin. Masigla tayo. Nabayaran lahat ng bayarin. At sana walang mga sakit ang mga kamag-anak at kapamilya nyo. Pagdasal natin na maging maayos lahat. Pilitin natin maging maayos ang lahat. Sa hirap ng buhay, piliin natin maging diretso sa ating mga ginagawa. Kasi siya sa LRT, maingay. Ito, habang ka-cardio, exercise, no? Kailangan mag-exercise. Wala. Tayo ay hindi na pabata. Nung 20s natin, pagka uminom ka ng Red Horse, maka-4 na bote ka, 5 bote, pagising mo sa umaga parang wala lang. Ngayon hindi na eh. Parang pag uminom ka, para ka ng mabubuhay pa ba ako? Hindi. O, pero iinom na naman. Kahit kailan ang pakiramdam. Paano kasi nagbabago yung katawan natin. Hindi na siya tulad ng dati na malakas, parang wala lang. Ngayon, yung katawan natin pag nasa 30 na tayo, 35 pataas, medyo humihina na. Unti-unti yan, hanggang mag 40 ka, 45, 50. So, paano gagawin natin para lumakas? No? Kailangan mag-exercise tayo. Pilitin natin. Kung dati naninigarilyo ka, buwasan mo na. No? Ako naman naninigarilyo pa rin naman ako eh. Pag umiinom na nga lang, Sabado, yan, ganyan. Hindi na yung araw-araw pa isa-isa ng stick. Pangit. Hindi na maganda yun. Tapos iwasan natin yung magalit. Iwasan natin yung away, galit, asaran, ikunan. Hindi maganda sa katawan yan. Hindi yan maganda sa natin, sa health. Dapat mag-isip tayo na maging positibo. Yung bawat sinasabi natin sa ating kapwa, maayos. Tsaka yung nakakabuti, nakakagana. Kasi hindi pwedeng hindi pwede yung mga nonsense tsaka kalokohan. Yung magandang nakakatuwa pero hindi naman kalokohan, no? Yan. Tapos dapat bago matapos ang taon, meron tayong peace of mind. Paano ba tayo magkakaroon ng peace of mind? Kailangan natin ayusin ang ating mga ginagawa. Kailangan maging wise tayo at nag-iisipan natin ating mga ginagawa. No? Dapat ganun tayo. Mga ka-tipster. Hindi tayo pwedeng bara-bara lang sa ating mga ginagawa. Paano tayo magkakaroon ng peace of mind yan? Sa bawat galaw mo, sa bawat kilos mo, sa bawat salita mo, may kaakibat na pwedeng mangyari. Example ko na lang. Napakasimple. Yung baso, nilagay ko dyan sa gilid. Hindi ko pinapansin, hindi ko napag-isipan. Kung maganong ko, basag. So dapat maging mindful tayo sa ating mga ginagawa para magkaroon tayo ng peace of mind. Diba mga ka-tipster?
Hindi kasi pwedeng... Ako rin naman, may mga pagkakamali rin ako eh. Hindi ako perfect eh. Oh, pero kasi sa bawat mali, matututo ka, doon ka maiisip na kailangan pag-isipan mo muna lahat ng yung mga sinasabi. Ginagawa. No? Tapos mga ka-tipster, kailangan ito ako hindi rin ako ganoon ka ano sa pera. Siyempre may problema rin, may ano rin tayo. Financial stress. Pero hangga't maaari, planuhin natin ang ating kaperahan, ating finances. Kailangan maging masinop tayo sa pera. Kung maghiram man tayo, bayaran natin doon sa tao na ating pinangako, no? Kailangan maging maayos tayo sa ating pagbabayad. Okay? Kailangan disiplinado tayo sa ating gastos. Napakahirap kumita ng pera. So kailangan yung ating pera napupunta sa ating mga pangangailangan, tsaka na yung luho. Kung may sobra man, kailangan unahin natin ang basic needs. Kuryente, tubig, pagkain, at mga pangangailangan ng ating mga anak. Kung may mga anak man at pamilyadong tao kayo. So, ayun ang unahin natin. Kailangan ma-provide natin ng maayos yung basic needs natin sa bahay. No? Mga ka-tipster, matatapos na naman ang taon. Magpapasko, magbabagong taon. Naway maging masaya tayo, maging masagana tayo, maging maayos tayo. Pilitin natin bawat araw mag-mature tayo na maging maayos tayo sa lahat, no? Dahil ang hirap ng buhay habang ikay dadagdagan ng iyong taon. Ang daming pagsubok, hindi mo na siya madaan sana eh. Gusto mo magsaya, gusto mo lang mag-relax, hindi na gano'n. Kaya kailangan pagbutihan at laging magdasal. Thank you mga ka-tipster. At yan ang aking tips for this day, no? Thank you and God bless.